Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at samahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 1, talatang 1, tapos talatang 14. Ito ang sinasabi. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Nagkatuwang tao ang salita at nanahan kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Tayo po ay manalangin. Ikaw, O Diyos, ang siyang iniisip at inaalala ko sa mga unang sandali ng bagong araw na ito na iyong biyaya. At ngayon, Panginoon, inalaan ko ang panahong ito upang manalangin at makipag-usap sa iyo, O aking Diyos. Maraming salamat sa umagang ito. Ipinagkaloob mo sa akin upang lalo ko pang maipahayag ang pag-ibig ko sa iyo at sa aking kapwa. Bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito. Ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maituon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita at asal tungo sa iyo. Nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito. Ipadala mo sa ang iyong espiritu ng magampanan ko ng buong katapatan at pagmamahal ang lahat ng aking tungkulin sa araw na ito. Ituro mo sa akin, O Diyos, ang mga dapat kong gawin at ang landas na dapat kong tahakin. Maipahayag ko nawa sa aking mga mumunting gawain ang nag-uumapaw na pag-ibig ko sa iyo, O aking Diyos. Bigyan mo ako ng tapang, lakas at pag-asa nang maharap ko ang mga pagsubok at mga suliranin ko sa buhay. Tulungan mo kaming lahat na nananalig sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Panatag at buo ang aking pagtitiwala na kasakasama kita sa buong maghapon. Hindi mo ako pababayaan at alam kong kaagapay kita anuman ang mangyari sa araw na ito. Ngayong umaga, basbasan mo ako at ang aking buong pamilya. Ipadam mo sa akin, pati na rin sa mga mahal ko sa buhay, ang iyong kapayapaan at dakilang pagmamahal sa amin. Sa iyo kami umaasa at nananalig. Gabayan mo nawa kaming lahat nang umayon sa kalooban mo ang aming mga paggilos at paggawa sa araw na ito. Mamuhay nawa kaming sa liwanag ng iyong pagmamahal sa umagang ito at sa buong maghapon. Itinataas ko sa iyo, O mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang aking puso, diwa at buong pagkatao. Manahan at manatili ka sa aking piling, O Diyos. Basbasan mo ako at biyayaan ngayong umaga
at sa buong araw na ito. Ang lahat ng ito hinihiling ko sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ayon sa ating talata sa Juan 1, talatang 1 hanggang 14. Ang mga salitang si Jesus ang tagapagligtas ay isang palasak na salita na ginawang sticker ng kotse, bandera sa mga palaro at minsan ay ginagawa upang banderitas na hinihila ng maliit na eroplano sa ere. Ngunit nakakalungkot na kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa ng salitang ito na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi alam ng marami napakalaking katotohanan at malakas na kapangyarihan sa likod ng mga salitang ito. Maraming tao na ang pagkakilala kay Jesus ay isa lamang tao na nabuhay sa Israel. May 2,000 taon na ang nakalipas. Halos lahat ng relihiyon ay kumikilala kay Jesus bilang isang mahusay na guro o kaya naman isang propeta. Habang ang mga pagkakilanlang ito kay Jesus ay totoo rin naman, no? Hindi pa rin nila ganap na nauunawaan kung sino ba talaga si Jesus o kaya naman ay maipaliwanag kung paano at bakit si Jesus ang tinatawag na tagapagligtas. Si Jesus ay Diyos na naging tao. Ayon sa Juan 1:14, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Nagkataong tao ang salita at nananahan kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng buong bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Si Jesus, mga kaibigan, ay tunay na Diyos na nanaog mula sa langit at naging tunay na tao. Ayon sa 1 Juan 4:2, dito'y nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang kasunod ay naging tao sa pamagitan ni Jesus upang iligtas tayo. Ang kasunod na tanong ay, bakit natin kailangang maligtas? Bakit kailangan nating maligtas? Sinabi ng Biblia na ang lahat ng tao na nabuhay sa balat ng lupa ay pawang nagkasala. Ang pagkakasala ay paggawa ng isang bagay sa isip, salita o gawa na salungat sa kalikasan ng banal na Diyos. Dahil sa ating kasalanan, mga kaibigan, lahat tayo ay nararapat na tumanggap ng parusa ng Diyos. Di ba? Ang Diyos ay makatarungan, kaya hindi niya papayagan ang masama na hindi maparusahan. At dahil ang Diyos ay walang hanggan at ang lahat ng kasalanan ay ginawa laban sa isang walang hanggang Diyos, tanging
ang walang hanggang parusa lamang ng Diyos ang sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit natin kailangan maligtas. Dahil tayo ay nagkasala, mga kaibigan, laban sa walang hanggang Diyos. Kaibigan, laban sa walang hanggang Diyos. Kailangan na isang walang hanggang persona. Kailangan na isang walang hanggang persona ang magbayad sa atin, mga kasalanan. Nang mainsanan sa lahat ng panahon. Walang ibang paraan maliban dito, mga kaibigan. Si Jesus ay namatay upang akuin ang ating mga kasalanan. Sa kamatayan ni Jesus, naghandog ang Diyos para sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng walang hanggang kabayaran na si Jesus lamang ang makakagawa. Inako ni Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan, mga kaibigan, upang iligtas tayo sa kahindik-hindik na patutunguhan, sa walang hanggang pagdurusa, sa apoy ng impyerno na siyang karampatang parusa para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang kadakilang pag-ibig, mga kaibigan, sa atin, ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. O makikita natin sa Juan 15:13. At inako ang parusa na tayo dapat ang tumanggap. Nang mabuhay na mauli si Jesus, mga kaibigan, kanyang pinatunayan na sapat ang kanyang bayad para sa ating mga kasalanan. Iniligtas ni Jesus ang lahat ng nagsisisi at tumanggap sa kanyang kaloob na kaligtasan. Mga kaibigan, iniligtas ni Jesus. Ikaw ba, kaibigan, nagsisisi? Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Iniligtas niya ang lahat ng buong pusong pagtitiwala sa kanyang handog para sa kabayaran ng mga kasalanan. Habang ang kamatayan ni Jesus ay sapat upang bayaran ang lahat na kasalanan ng lahat ng tao. Ang inililigtas lamang ni Jesus, mga kaibigan, at tandaan natin, ang inililigtas lamang ni Jesus ay yaong mga nagsisisi at nanampalataya sa Kanya. Now, kung naunawaan mo ang ibig sabihin ng salitang si Jesus ang tagapagligtas at nais mong magtiwala sa Kanya ngayon bilang iyong tagapagligtas, kaibigan, tiyakin mo na naintindihan mo ang pinaniniwalaan ang mga nabanggit bilang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Maaari mong idalangin ang ganito sa Diyos. Tandaan mo, kaibigan, hindi ang panalangin ito ang makapagliligtas sa iyo. Ang Diyos lamang ang makagagawa nito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sige, mga kaibigan, manalangin tayo. O Diyos, alam ko po na ako ay isang makasalanan at nararapat lamang na mahiwalay sa iyo magpakailanman. Kahit na hindi ako karapat-dapat. Salamat po na ako ay iyong inibig at pinagkalooban ng sapat na handog para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na manguli ng Panginoong Hesukristo. Ako po ay nagsisisi na sa aking mga kasalanan at nanampalataya po ako na si Jesus ay namatay upang akuin
ang parusa sa aking mga kasalanan. Nagtitiwala ako na siya lamang ang makapagliligtas sa akin. Mula sa araw na ito, tulungan mo po ako na mamuhay at gayon sa iyong kalooban, sa halip na mamuhay